Pagbati po ang aming ipinaabot sa inyo mula sa Panginoon at amin pong ipinaabot sa inyo ang aming mga dalangin na kayong sumusubaybay sa programang ito ay pagpalain ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan sa mga sandaling ito ay alin ang tunay na ebanghelyo. Sapagkat alam po natin, marami po ang nagsasabi na ipinapangaral nila ang tunay na ebanghelyo. At sa pagtalakay po natin ngayon ay patuloy po kayong umantabay. Pasuak, ano po ba talaga ang tunay na ebanghelyo? Sapagkat marami pong nagsasabi, ebanghelyo ang kanilang ipinapangaral. Ang ebanghelyo ay good news. Ito ang mabuting balita. Ang nilalaman ng mabuting balitang ito, makikita natin sa unang Korinto 15:1-4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Kaya ang ebanghelyo ay patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang paghandog ng kanyang katawan para sa ating kaligtasan. Sa makatwid, ang ebanghelyo ay ang mahalagang aspeto o bahagi nito ay kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa. Kaya itinuro ni Pablo na itong Kristong ito ay sinugo ng Ama. Na siya nang suguin ng Ama, ang sabi sa Pilipos 2:6-8, siya'y nasa kalagayang kapantay ng Ama. Ang sabi sa Pilipos 2:6-8, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Sa makatwid, ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa. Itong Kristo na sinugo ng Ama. Ang sabi sa Galatia 4:4, siya ay sinugo ng Ama. Dadapwat ng dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ngayon, ano ang ibang ebanghelyo? Ang ibang ebanghelyo ay balita na iba ang laman. Iba ang Kristo, iba ang ginawa ng Kristo. Kaya si Pablo may warning sa mga taga-Korinto sa 2 Korinto 11 sa talata na 4. Ito po ang warning ni Pablo sa mga taga-Korinto at maging sa atin. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Kaya sabi ni Pablo rito, pagtiisan na ninyo kami. Kaysa may pumunta sa inyo na mangaral ng ibang Kristo, ng ibang Hesus, ng ibang Espiritu, ng ibang Ebanghelyo, pagtiisan na ninyo kami. Ibig sabihin, Pastor, pagka po pala may nangangaral na ang ipinapangaral ay ginagamit ang Biblia, pero ibang Hesus ang ipinapangaral, yun po ay hindi yung tunay na ebanghelyo. At napakarami ngayon yan. Ano ang pangangaral nila?
sino raw itong Hesus? Siya raw ang Ama. Mhm. Kaya si Jesus daw ang Ama. Paano ang Galatia 4:4? Sinugo siya. Mhm. Juan 3:16, ibinigay siya ng Ama. Mhm. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Amen. Kaya mo? Kaya itong ibang Hesus na, hindi yan ang laman ng Ebanghelyo ni Pablo. Ayun. Ang laman ng Ebanghelyo ni Pablo na itong Hesus nakapantay ng Ama, Mhm. hinubad yun at siya'y nagkatawang tao. Kaya pagsasabihin naman nating itong Hesus ay tao lamang, hindi nga yan ang Hesus na turo ni Pablo eh. Ano itong Hesus? Nagkatawang tao. Ah. Nabago siya, nagkatawang tao, siya'y nasaan yung Diyos, kapantay siya ng Diyos. Yun ang Hesus na itinuro ni Pablo. Pag may ibang magdala niyan, yan ay ibang ebanghelyo. Ayun. Ibig sabihin, Pastor, pag kami nagturong yung Jesus ay yung Ama, o kaya ay yung Jesus ay yung taong-tao lamang, hindi gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin niyan, hindi iyan ang tunay na ebanghelyo Totoo yun. na ipinapangaral ni Pablo. Tama yon. Halimbawa, kung ang pangaral naman niya, ang Hesukristong ito ay maliit na Diyos. Mhm. Walang ganoon sa Bible. Hindi yan ang turo ni Pablo. Una itong Hesus ay dati sa Adan na nag-evolve hanggang sa maging Hesukristo. Wala ring turo na ganoon si Pablo. Kaya kapag may ganitong mga turo, ito ay ibang ebanghelyo. Ayun. Alam mo? Ngayon, ano naman yung ginawa ni Kristo para tayo maligtas? Namatay siya para maligtas. Paano kung may magturo na ang isang tao ay magbabayad ng salapi para maligtas? Ibang ebanghelyo yun. O may magturo na siya ay sumali sa kanilang relihiyon para maligtas. Aba, ibang ebanghelyo yun. O kung may magturo na kung siya ay gumawa ng mabuti, Dapat na raw yun para pahirapan niya ang sarili niya, maliligtas siya. Yan po ay ibang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa na paghain ng kanyang sarili. Kaya sa banal na kasulatan, maingat si Pablo at ang ibang mga apostol sa pangangaral. Ano ang pangangaral ng Apostol Pablo? Unang Korinto 1:23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ganon din sa 2 na nitong unang Korinto sa talatang 2, ganito rin ang sabi, sapagkat aking pinagpasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na napako sa krus. Ayun. Kaya ang sentro ng ebanghelyo ito, ang tungkol kay Kristo at ang tungkol sa kanyang ginawa. Yung ginawa niya na pagsasakripisyo na ipinako sa krus. Para ikaligtas ng mga tao. Ayun. Hindi pala maliligtas ang tao sa pamamagitan ng salapi, sa pamamagitan ng mabuting gawa, o pumasok sa ibang pananampalataya o relihiyon. Oo. Kundi itong sinasabi ng banal na kasulatan, dahil sa sakripisyo at kamatayan ginawa ng Panginoon. Kaya yan po ang tunay na ebanghelyo. Kaya warning ni Pablo sa mga taga-Galacia na kung may ibang mangaral sa inyo, kahit pa si anghel na mangaral sa inyo, mababasa po natin yan sa talatang 7, 1:7 ng Galacia hanggang sa 9. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo na nagsisiligalig, na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Dadapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil.
Kaya nariyan ang warning Mhm. ni Pablo na kung may mga ngaral na iba ang dala kaysa ipinangaral ni Pablo, ibang Kristo ang ipinapangaral. Mhm. Iba yung paraan ng kaligtasan. Ay ang Biblia ay, ang kaligtasan ay maniwala ka sa ginawa ni Kristo. Mhm. Yung kamatayan niyang pangtubo sa atin, tatanggapin mo yun. Oh. Kaya kapag mayroong ibang mangaral ng ibang ibanghilyo, ang sabi ni Pablo, huwag ninyong tanggapin. Oh, matakwil. Matakwil, itatakwil mo yun. Mhm. Oh. Maging si Juan, yan din ang kanyang bilin na pag may dumating na hindi dala ang turo ng Panginoon, ang sabi po ay huwag mong tanggapin sila. Ni hindi nga dapat itong batiin at bigyan ng mga salita ng pagpapala. O ito po ang sabi, mga talatang 9 at 10. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sapagkat sa pagbati, sabi ni Juan, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayun. Iyon palang pangangaral ng ibang ibanghilyo na hindi ipinangaral nga ni Pablo at ng mga apostol. Masamang gawa yun. Ah. Hindi dapat makibahagi ang sino man dyan. Paano makakabahagi ka kung tanggapin mo't makinig? Mhm. O kung hindi mo man lalo, pinakinggan, pag alis, sinabi mo, God bless you, pagpalain ka ng Panginoon, no? Samahan ka ng Panginoon, mali pala yun. Mhm. Kasi pag ganon, nakikibahagi ka sa kanyang masamang gawa. Mhm. Sa makatwid, mahigpit ang bili ng Biblia na kapag ang dala ay hindi tunay na ebanghelyo, hindi dapat tanggapin, hindi dapat batiin siya. Mhm. Itakwil siya. Ngayon ay sasabihin natin, nakakahiya naman. Nakakahiya naman kung kumakatok at ibig pumasok sa ating tao. Bakit hindi natin tanggaping tao? Sabi nga ng Biblia, masama ang kanyang gawa. Alam mo? Gumagawa siya ng masama, lalo na sa iyo. Bakit? Dadalhan mo siya ng lason Ah. sa pananampalataya. O, papayag ba tayo na pumasok sa atin ang isang tao? May dalang lason o may dalang makakasira sa atin at sa ating pamilya? Siyempre hindi. Ganon. Higit pa doon ang nagagawang masama sa atin kapag ang dala sa atin ay ibang-ibanghelyo. Ay Pastor, kung sinasabi nila na yung ebanghelyo na dala nila, ito naman ay tinatawag nilang nagpapagaling, nagpapayaman, yung po ba ay kasama doon sa ebanghelyo na nilalaman na dala ng ating Panginoong Hesus? Bagamat yang pagpapagaling at pagyaman, Mhm. bahagi yan ng pangako ng Diyos sa ebanghelyo. Kaso, kung iyan ang iyong mensahe lang, pagyaman at pagpapagaling, hindi po yan ang ebanghelyo eh. Ano ang pangunahing layunin ng ebanghelyo? Kaya ang sabi, unang Pedro 1:9 ay ganito. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun pala ang pangunahing layunin ng pananampalataya sa ebanghelyo. Mhm. Sapagkat anong kabuluhan? Hindi mo nadala yung kaligtasan sa kaluluwa. Posibleng yumaman yan. Maraming mga taong mayayaman na hindi ligtas. Mhm. Subalit, saan mapupunta ang kanilang kaluluwa? Impyerno. O, sabi ng Panginoon, anong mapapakinabang mo kung makamtan mo ang buong sanglibutan at ang kaluluwa mo ay mapahama? Ibig sabihin, Pastor, dahil napakarami ngayon na nangangaral ng ebanghelyo, ang kanilang pinapangaral at paanyaya sa mga tao ay yung laging pagpapala, pagpapagaling. Kumbaga, ito ang kanilang panghikayat. Ang ibig po bang sabihin,
yung ibanghelyong yon ay hindi tunay na ibanghelyo. Sabi nga natin, ang pagpapagaling bahagi yan ng pagtubos ng Panginoon. Mhm. Ang pagpapala, bahagi yan ng pagtubos ng Panginoon. Subalit, kung iyan ang pangunahing tema sa pangangaral, yun ang iyong ministry, ika nga. Hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Ayun. Yan po ang sabi sa Mateo 7, mula sa talatang 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Tingnan po ninyo, kung ang ating ministeryo, pagpapagaling, pagpapala, blessings, nagagawa yan ng hindi ibanghilyo. Sa ibanghilyo, dumarating ang pagpapagaling at pagpapala pag natanggap mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen. Tinapayan ng mga anak, sabi ng Biblia. Karaniwang provision yan. Pero kung ang ibibigay mo ay yung pagpapagaling at hindi mo itinuturo ang kaligtasan, maling ibanghilyo yun. At yung masama, at ikaw ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Manggagawa ka ng masama, sabi sa unang Juan, sa ikalawang Juan, 9, yung binasa natin kanina. So, kaya, gumawa ng masama, sa talatang ito, katampalasana naman. Ayun, napakaliwanag, Pastor, na dito pala pinapakitang maliwanag na hindi ko mo gumagawa ng himala, hindi ko mo nagpapagaling ng mga karamdaman, ay tunay na ibanghelyo na o sa Diyos na. Dahil sa ating pong mga kababayan, malimit, yan ang hinahanap Lalo na sa itong bansa natin na nabibilang sa third world. Tayo ay mahirap. Hanap ay pag-unlad. Hanap ay libreng pagpapagamot. Ang Diyos ay nagpapagaling. Subalit, ang pagpapala ng Diyos ay doon sa kanyang mga iniligtas, sa kanyang nagiging anak. Kaya ang ibanghilyo, ang inuuna ay hindi ang pagpapalang material, kundi ang pagpapalang espiritual. At yung pagpapalang espiritual, magbunga ng pagpapalang material at physical. Ayun. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag po, mga kaibigan, ng ating pong paksa ng tunay na ibanghelyo. Ang nilalaman po nito ay si Kristo at ang ginawa niyang pagliligtas sa bawat isa sa atin at ang kanyang muling pagparito.